Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuha natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang araw o gabi sa lahat ng nakikinig at walang sawang sumusubaybay sa channel na ito. Kumusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po tayong kalagayan. Ako ito si Lala ng Kabisayaan at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol naman sa mga misteryosong karanasan ng aking mga tiyuhin at tiyahin. Maliit pa lang ako nang mangyari ito sa kanila. At kung hindi po ako nagkakamali, siguro nasa 7 taong gulang pa lamang ako noon. Tungkol po ito sa 2 anak nila o mga batang pinsan kong magkasunod lang na namatay at halos 1 linggo lang ang naging pagitan ng pagpanaw nila dahil sa sakit na tigdas. Sakit na minsan ang kumitil sa buhay ng mga batang si Junjun at si Liza. Grabe ang sakit na yan dati dahil maging ako ay nakaranas din na muntik ko ring ikamatay. Nangyari ito sa mga anak ni tita taong 1982, buwan ng Disyembre kaya nung sumapit ang fiesta noon sa lugar namin, sa halip na maghanda, nagkatay ng baboy sina tiya at tiyo dahil patapos na rin ang padasal para sa kaluluwa ng mga namayapa nilang mahal na mga anak. Pero, ano nga ba ang misteryo sa kwentong ito? Ano nga ba ang tunay na nangyari sa mga batang pinsan ko? Ayon sa kwento ng tiya ko, nung sumapit ang fiesta sa lugar namin, kinagabihan nun, ay nanaginip si tiya sa 2 niyang namayapang anak. Sinaway niya ang mga ito at pinahihinto sa mga ginagawa nilang paglalaro. Sumagot daw yung isang anak niyang si Junjun at ang sabi nito, "Wala kaming trabaho ngayon, Nay, kaya laro-laro lang muna kami." Sinabi naman ng nanay nila na mangahoy na lang muna para may panggatong sila. Naayon pa sa kanya tulungan na lang daw muna yung isa nilang kapatid na si Thor habang nangangahoy noon. Sumagot naman yung isang anak nilang babae at sinabi nito na, "Ano ka ba, nanay? Wala na kami dito, nay. Doon na kami nakatira sa may puno ng niyog. Doon sa may ilog." wika nito sa nanay nila. May nag-iisang puno ng niyog kasi roon, malapit lang ito sa ilog sa may sakahan nila. At ni minsan ay hindi umano ito nagkaroon ng bunga. Sinabi pa ng anak niya na, "Alam mo, nay, sobrang ganda ng tinitira namin doon. Doon kami sa mag-asawang walang anak. Yun na raw yung bahay namin, sabi nila. Tapos, nay, palasyo po yun. Maraming malalaking bahay doon, tapos maraming mga ilaw. Kung gusto niyo po kaming makita, nay, punta lang po kayo roon, doon sa may puno ng nyug sa may sakahan natin." kahit sa panaginip, alam ni tiya na patay na ang 2 niyang anak kung kaya tinanong niya ang mga ito. "Ha? Bakit hindi kayo napunta sa langit mga anak? Mga anghel kayo." Sagot naman ng lalaking anak niya, "Hindi, Nay. Hindi kami patay. Buhay kami. Buhay na buhay. Ganito po kasi nangyari sa amin, Nay. Nakita kami ng mag-asawa nung dinala niyo kaming magkapatid sa may sakahan natin. Nagustuhan daw po nila kaming 2 kaya yun, kinuha nila kami." Teka lang, nak, teka lang. Sino yung mga patay dito?" tanong ng nanay ni Junjun sa kanya sa panaginip. "Nilin lang po kayo ng engkanto, Nay. Ang totoo, pinalitan ng puno yung mga katawan namin. Dito nga kami, Nay, buhay na buhay.
Pati nga po yung pinsan namin na yung namatay dyan, yung batang kapitbahay natin, andito rin sila, buhay na buhay. Sumagot din ang anak niyang si Liza at sinabi nito na, "Alam mo Nay, parang prinsipe at prinsesa ang mga buhay namin dito. Malalaki yung bahay, maganda ang kwarto, at marami po kaming mga laruan dito Nay, kaya huwag na po kayong mag-alala. Nandito lang naman po kami." Napahagulgul ng iyak si Tia noon hanggang sa magising ito. Naramdaman niya na parang totoong-totoo ang panaginip niya noon kaya nagising itong nanghina sa lungkot na nadarama. Kinuwento niya ito sa kanyang asawa. Matapos marinig ni Tio ay nagwala po siya. Naghurumentado ito at agad pinuntahan yung puno ng nyog malapit sa sakahan nila. Pagkarating sa lugar ay kanyang pinagtataga ang mahahabang damo sa paligid ng niyog. At habang nagwawala siya roon, ayon pa sa kwento nila, ay wala naman daw silang may napansin na kakaiba sa lugar na iyon. Na tila panaginip lang siguro ni Tia iyon, dala na rin ng matinding kalungkutan. Pero pagkatapos gawin ni Tio iyon, pagkatapos pagtatagain ng mga damuhan, ilang araw ang lumipas noon ay bigla na lang po siyang nagkasakit. Nilagnat ito ng mga ilang araw din, ngunit kalaunan ay naging okay naman po yung pakiramdam niya. Ang panaginip ni Tia tungkol sa mga anak nito, tungkol sa pagkuha sa kanila ng engkanto ay mas lalong tumibay ang paniniwala nilang naroon sigurong talaga ang mga anak nila sa kaharian ng engkanto. Dahil sa noong minsang may isang driver ng truck at dalawang pahinante nito, ang nagkwento kina Tita pati na rin sa mga tao sa lugar namin doon. Sa nasaksihan nila bago pa man sila makapag-deliver ng soft drinks sa lugar namin doon. Ganito po kasi ang nangyari, sir. Dispiras ng fiesta, magdi-deliver sila ng soft drinks sa baryo namin. Habang papasok na sila, may dalawang tao ang bigla na lang pumara sa kanila. Isa itong lalaki at isang babae. Doon iyon malapit sa may ilog, sa may sakahan nila Tia kung saan naghurumentado si Tio. Pagkababa ng sasakyan ng driver at mga pahinante nito, sinabi ng mga pumara sa kanila na bigyan daw sila ng 10 case na soft drinks. Bibili raw sila mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Nagtaka raw sila noon dahil nung pumara ang mga ito ay wala naman daw silang dalang empty case. Sa isang iglap ay bigla na lang daw andun sa gilid ng sasakyan nila. Nakita nila na fiesta rin pala sa bandang lugar na yon kasi nakita na lang nila na mayroong daan ang papasok at may mga nakasabit pang tarpulin sa mga gilid ng daan na ang mga nakasulat ay "Welcome, Happy Fiesta". Nung hinahatid na nila ang mga biniling soft drinks, tumambad sa kanila ang mga magagarang bahay at mga sasakyan. Tila maunlad ang mga naninirahan sa lugar na yun na parang mayayaman daw ang lahat. Hindi sumagi sa isip nila na may kababalaghang nangyayari sa mga sandaling yon dahil pareho naman daw po yung bote na binigay sa kanila na maging ang perang pinambayad ay parehong-pareho umano sa atin. Pagkatapos mahatid ng soft drinks, matapos makolekta ang bayad ay nagpaalam na sila at dediretso pa sa pinakasentro ng baryo dahil sa marami pa ang naghihintay na mga customer nila sa lugar doon. Umandar na ang sasakyan nila. Hindi pa man nakakalayo. Nilingon nila ulit ang lugar na yon. Sobrang gulat at nabigla ang driver kung kaya bigla rin itong napahinto ang minamanehong sasakyan. Nagkatinginan silang tatlo sa pagtataka kung bakit bigla na lang nawala yung mga bahay doon at yung daan papasok sa lugar na yon. Napalitan ito ng maliit na sapa at normal lang na daan ang naroon. Walang kabahay-bahay sa lugar, walang mga tao tulad ng nakita nila kani-kanina lang. Doon na pumasok sa isip nila na hindi ordinaryo at mga engkanto ang bumili sa kanila. Pagkarating sa mismong baryo namin, sinalubong sila ng mga tao sa lugar para sa kani-kanilang order ng kahon-kahong soft drinks. Nagkulang ang mga dineliver nilang soft drinks noon
Dahil yun nga, may nakabili sa kanilang pinaghihinalaan na nilang engkanto. Sinabi ng driver na magbigayan na lang daw muna sila sa ngayon at babalik na lang sila kinabukasan dahil sa may nakabili sa kanila sa unahan bago nakarating sa baryo namin. Nagkwento ang driver at dalawang pahinante nito sa may-ari ng isang malaking tindahan doon. Na yun nga, may dalawang bumili sa kanila ng soft drinks na ang gagara ng bahay at sasakyan sa lugar nila. Na ayon sa kanila, doon iyon banda sa may sapa sa may nag-iisang niyog na walang bunga. Kinuwento nila na matapos ma-deliver yung mga in-order na soft drinks, nung papaalis na sila at di pa nakakalayo, nagulat sila dahil bigla na lang nawala yung lugar na yon. Ibit balikat habang nakikinig ang may-ari ng tindahan. Sinabi rin ito na may ganun ba wala naman daw katao-tao o bahay sa bandang lugar na yon. Parang hindi daw gaanong naniniwala ang tindera sa mga usapin patungkol sa mga engkanto. Na ayon pa dito, engkanto umiinom din pala ng soft drinks. Pero seryoso ang driver at dalawang pahinante nito sa kanilang mga kwento. Maya-maya nun, habang nag-uumpukang nakikinig ang ibang tao sa kanila, may isang taga roon na bigla na lang sumagot sa kanila at sinabi nitong mayroon talagang lugar sa baryo namin na para umano itong syudad ng mga engkanto. Dinetalye ng driver kung saan banda nila ito nasaksihan at yun nga, dun sa may palayan sa may sapa, partikular na sa lugar kung saan sinabi ng mga namayapang anak ni Tia sa panaginip. Doon na rin nasabi nila Tia na malamang ay totoo ang mga sinabi ng anak niya sa panaginip nito. Dahil sa tumugma ang sinabi, lalo na ang mismong lokasyon sa kinuwento ng driver sa kanila. Kumalat ang kwentong ito sa kalapit baryo. Alam mo naman sa probinsya, sir, marami rin ang mga tsismosa o minsan, chismis is business pa. Simula noon, iniiwasan na nila Tia ang parte ng lugar na yon sa tuwing nang nagtatrabaho sila sa kanilang sakahan. Hindi sila nag-iingay at bago mag-alas 11 ng tanghali ay nagsisiuwian na. Bumabalik na lang sila kapag alas 2 na ng hapon. Hanggang alas 5 lang ang pagtatrabaho nila roon. Dahil kapag sumasapit na ang takip silim o mag-aalas 6 ng gabi, ay nararamdaman nilang kakaiba na umano ang ihip ng hangin sa lugar na yon. Ang mas marapat di umanong gawin ay iwasan na lang ang lugar na yon. Ito namang pangalawang kwento ko, sir, ay totoong karanasan ng asawa ko at ng negosyante ng isda na kung saan doon nagtatrabaho sa kanila ang asawa ko bilang driver. May motor ang asawa ko dati. Hulugan nito kaya nagdesisyon siyang maghabal-habal na lang muna. At sa mga di nakakaalam, ito po yung single na motor na ginawang pampasahero. Dinugtungan para mas sumaba at mas marami ang makasakay. Sa isang linggong pagmamaneho ng habal-habal ng mister ko, 3 beses dito ay ang pagmamaneho niya kinamanong epong na isang negosyante ng isda sa kabilang baryo. Hinahatid ang mga isda sa merkado ngunit napakalayo po ng merkado na yon. Kung di ako nagkakamali, nasa pang-5 lungsod ang lugar na yon kung baga. Malayo ito sa karagatan, gitna ng kabundukan pero lungsod siya. Siguro, nasa 3 hanggang 4 na oras din ang biyahe papunta hanggang pabalik. May mga pagkakataong sumasama ang mag-asawang negosyante. Minsan yung lalaki pero madalas ay nag-iisa lang talaga ang asawa ko. At dahil sa sobrang layo pa ng pinaghahatiran nila, madaling araw pa lang ay umaalis na ang asawa ko sa bahay namin para wala pang tanghalian ay makakabalik na siya sa amin. Kukunin niya ang isda kinamang epong sa kabilang baryo tapos ihahatid na ito sa merkado. Ganun ang trabaho ng asawa ko hanggang sa nakapag-abroad na lang ako. At dahil maaga siyang umaalis sa bahay namin, maraming naging karanasan ng asawa ko sa mga nilalang na kung tawagin natin ay aswang.
Hindi naman po natatakot ang asawa ko. Dahil sanay at kahit papano ay may dala naman po siyang itak bago aalis sa bahay namin. Mayroon dapat talagang mga pangdepensa dahil sa malalayo ang binabiyahe nila. At yun na nga po, kapag papunta na ang asawa ko dun sa merkado, madalas sumano itong nakakarinig ng mga huni ng wakwak sa paligid. Minsan, nakikita niya na talagang mayroong ibon na tila sinasabayan siya nito habang nasa taas lang niyang lumilipad. Madalas niyang naririnig ang mga itong humuhuni. Wakwak, kikik, tweet-tweet, ngew-ngew at kung ano-ano pang di pangkaraniwang tinig sa madaling araw. May mga pagkakataon din na may malalaking maiitim na ibon sa unahan niya. Ayon pa sa kanya, sinusubukan niya raw minsan na sipain ito pero hindi pa man siya nakakaabot doon sa mismong dinadapuan ng ibon, ay agad din itong lumilipad pa itaas. Kapag umaambon naman o taligsik kung tawagin sa Bisaya o kakatapos lang ng ulan, ang madalas naman niyang nakikita ay isang maitim na aso na nakahiga sa gilid ng daan. Alam ng mister ko na hindi ordinaryong mga hayop at tinig ang kanyang naririnig sa tuwinang binabaybay niya ang kahabaan ng tahimik na daan. Alam niyang aswang di umano ang mga ito. May mga pagkakataon na sinasabi niya sa mga ito na huwag silang manggugulo dahil sa may dala-dala umanong itak ang asawa ko. Hindi naman po talaga siya ginalaw. Sa katunayan yan, umabot ng halos 3 taon ang trabaho niyang ganoon. Puro tinig lang naman at pagpaparamdam ang ginagawa ng mga nilalang. Hanggang sa isang 2:00 ng madaling araw taong 2014, kasama niya noon si Mang Epong papunta sa merkado. Noong naroon na sila sa bandang paakyat na daan, siyempre dahan-dahan na lang ang pagpapatakbo ng motorsiklo noon dahil may karga-karga silang mga isda tapos umaambon pa ng mga oras na yon. Konting pagkakamali lang ay malamang madudulas ka dahil sa putik ng daan. Maliwanag ang sinag ng buwan ng madaling araw na yon. Maya-maya, nakita nila sa unahan sa bandang taas ng daan na mayroon doong isang malaking maitim na aso na tila ba inaabangan sila nito. Nong Epong, tignan mo nung may asong malaki sa unahan. Tinignan ni Manong Epong yon at pasipol-sipol lang daw ito. Pero syempre, nakahanda na raw yung mahabang itak niya noon na tawag sa amin ay pinuti. Noong malapit na sila sa aso, doon nila nakita na hindi ito ordinaryo dahil sa nagbabaga at sobrang lisik ng mga mata nito na animoy. Sila talaga ang pakay nito dahil kahit malapit na sila sa kinaroroonan ay hindi ito umaalis sa daan. Wala silang magawa noon dahil sa nakaharang daw yung aso sa daan at wala daw po silang ibang malikuan kaya dumiretso lang sila sa pag-aakalang aalis lang din ito. Ngunit nung mismong nasa tapat na nila ang aso, bigla na lang itong umakmang parang kakagatin sila. Ilang sandali lang, walang ano-ano'y bigla na lang itong tumalon papunta sa mister ko. Buti na lang sir, ay naging maagap din ng asawa ko noon kung kaya sabay rin siyang napatalon sa motor. Hindi siya naabutan, hindi nakagat. Pero tumilapo naman po yung karga-karga nilang mga isda. At dahil dudumugin daw talaga sila ng aso na yun sir, nung si Mang Epong na ang pinuntirya nito, ay tinaga niya sa harapang bahagi ng katawan ng aso. Tinamaan ito sa may bandang paa niya sa unahan ngunit imbis na matakot ay mas lalo pa raw naging agresibo ang aso na yun na sa tingin nila noon ay isa na itong aswang. Lalo man itong nagwala at talagang tumalon ito papunta kay Manong Epong para dakmalin siya. Ngunit mabilis po itong si Mang Epong sir kaya agad niya rin po itong natusok ng pinuti sa may bandang tiyan ng aso pero sabi niya
ay daplis lang daw yung pagkakatama nito, ngunit alam ni Mang Epong sa sarili niya na tinablan ng aso dahil sa malakas na hiyaw nito na parang sobrang nasaktan talaga ang nilalang na ito. Doon na sila mas lalong kinilabutan, sir, dahil nagbago ng anyo ang aso at bigla na lang itong naging anyong ibon tapos lumipad. Pero hindi po siya nakaangat ng mataas at bigla na lang siyang bumagsak pabalik sa lupa. Ang dahilan ay may tama pala ito sa pakpak. Gumulong at naging aso na naman. Sa pagkakataong yun ay mabilis na umano itong nagtatakbo palayo sa kanila, pero nakikita nila Mang Epong at ng asawa ko na nahihirapan ang isang paa nito sa unahan na siyang dahilan ng pagkatumba-tumba nito habang tumatakbong palayo. Naglaho na lang daw itong bigla dun sa mga puno ng rumblon na ginagamit sa paggawa ng banig. Sobrang kaba at hingal ang naramdaman nilang dalawa nun na halos madinig na ang bawat pintig ng puso nila sa engkwentrong naganap ng madaling araw na yon. Tinanong ng asawa ko si Mang Epong kung napuruhan niya ba ang aswang. Sagot naman daw po nito na hindi siya gaanong sigurado, pero alam niyang may bumaon sa pag-itak niya at malalaman lang daw nila yon. Pagkatapos ng engkwentro, napansin ng mister ko na wala na raw yung ibon na madalas nagpapakita sa kanya sa daan at yung isang malaking aso na nakahiga lagi sa gilid ng daan kapag umaambon o kakatapos lang ng ulan. Hanggang sa isang araw noon, may nabalitaan silang isang matandaang namatay na taga-kabilang baryo lang. Ang dahilan ay nalanta at nangamoy na umano ang mga sugat nito sa braso, kamay at tagiliran. Parang na-impeksyon daw sa madaling salita. Hindi sinabi ng kaisa-isang lalaking anak nito kung saan nakuha ng nanay niya ang mga sugat na yun, pero alam ng mister ko at ni Mang Epong na tugma ang mga sugat sa katawan ng matanda sa mga pagtagang ginawa ni Mang Epong sa aso. Nalaman din nila na bantog na aswang pala ang matandang yun sa baryo na yun. Naayon pa sa ibang kapitbahay nito, buti nga raw at nangyari sa matanda yun dahil grabe umano ito kung makapangwakwak. At ang lakas kong humuni, tapos mawawala na lang daw bigla ang huni nito sa mismong bahay niya. Simula nung wala na yung matanda, naging tahimik na rin ang mga lugar. Wala na ang mga naririnig na wakwak at wala na rin po yung mga nagpapakita at naririnig ng asawa ko. Ngunit, kinalaunan nun, may bigla na lang daw isang mabagsik na aswang ang nagpaparamdam sa kanila. Partikular, doon sa baryo kung saan naninirahan yung matandang pinaniniwala ang aswang. Takipsilin pa lang daw, ay paikot-ikot na ito sa lugar nila. May isang lalaki ang muntik ng mabiktima dahil hinarang umano ito ng isang lalaking maitim at buti na lang narinig siya ng ibang taong nagsisigaw ito ng tulong, kung kaya agad naman siyang pinuntahan ng mga ito. Nung makita nila ang humarang na aswang, bigla umano itong nag-anyong ibon sabay lumipad. Pinaniniwalaan nila na ang aswang na yun ay ang kaisa-isang lalaking anak ng matanda na napuruhan ni Mang Epong. Katagalan noon, sir, yung anak niyang yun ay naging manggagamot. Yumaman ito at nagkaroon ng maraming ari-arian. Pero si Mang Epong naman po, sir, sa kasamaang palad ay bigla na lang po siyang nagkasakit at namatay. Kayo, sa tingin niyo, ginantihan kaya siya? Yan ang isa sa mga katanungan ng mga tao sa lugar namin doon, kung bakit bigla na lang nagkasakit at namatay si Mang Epong. Maraming salamat sa pakikinig at God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Lala ng Kabisayaan. Ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kaiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.
Bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito ay nais ko munang batiin ang lahat ng mga nag-comment nung nakaraan nating update. Syempre, uunahin po natin yung mga members ng channel natin. Unang-una sa bagong nag-join na si Ma'am Rose Ulalia. Ayan supporter siya. Maraming salamat po Madam Rose Ulalia. Kay Joanne Karim, Burns A, kay Arian Siosan, kay Charles ng Bohol, Errol Bugoy, Georgina Bate, Wilma Tambuyat, kay Connie Vlog, Bayot Ako Pero Rakista, kay Heaven Good Bless, Sergeant Creepy Tales na isang horror channel din Ayan, bisitahin nyo rin po, supportahan natin. Kay K-Hope Riker, LCD Acosta, Lilian Culiado, kay Mugs Mugs, kay Tals 2015 Katahum, ayan, Jonas Alferez, Darlene Kabatuan, kay Angel Flores, Raquel Pirucho, Miss Puerto, Christine Olson, kay Lonely Angel, at kay Noime Rodriguez. Ayan Maraming salamat po sa mga suporta ninyo at sa mga gusto pa pong mag-join sa channel natin. Magkakaroon kayo ng badge at syempre auto shoutout yan pag member kayo sa channel natin. So yan, maraming salamat po sa inyo. At syempre sa mga commentators natin last update, unang-una kay Darlene Kabatuan. Ayan, first honor, maraming salamat ma'am. Kay Dimple Sayumi, Rachel Isidro, Kambal ni Red Rosal, kay Mugs Mugs, Bayot Ako Pero Rakista, kay Tiktilaok Stories, Jang Nancy, kay Timothy James, kay Story Hikes of Totski nga I love you daw, kay Bayot Ako Pero Rakista, I love you mine, mwah, kagat diri, kagat dito. Sige na, ayan, good luck sa inyohang partner na uyab-uyab. Kay Maria Fe Escudero, kay Errol Bugoy, kay Joris Ivano, Mugs Mugs, kay Darlene Kabatuan, Arturo Max on the Mix, kay Jerry Flores, Vanessa Pilat Gilya, kay Leonardo Ermita, kay Ruby Claveras, Filipina Palsario, Grace Pitecho, kay Wilma Pascual, Dennis Gadugdog, kay Ophelia Yasin, Jovi Agustin, Mike Masangkay, kay Mayet Ibora, Lorna Valle, kay Rolly Bahian, ayan, sa Lanao del Norte yung kauswagan. So, ayan Thank you Sir Rolly. Kay Aileen Dorotea, Alison Upaon, na ay kauswagan sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, naapod sa kauswagan duol sa Balingasag, Misamis Oriental gihapon, na aman goy direct access ang buhol sa Cagayan de Oro, via Camigen Island, Agig Balingoan, ay Suito kay ni si Sir Alison Upaon sa Pilipinas da. Ayan, maraming salamat po sa iyo Boss Alison Upaon, kay LCD Acosta, Connie Vlog. Ayan, bisitahin niyo po si Ma'am Connie Arlene Toledo Vlog. Marami po siyang mga video doon sa kanyang channel. Kay Flonky Donaire, Jennifer Eriman, Rose Ulalia, Bergena Ibrahim Timan, Helen Johnston, kay Liardo Evangeline, Luna Ray Perez, kay Sid Vicious, Linda Lin, kay Mark Solonsky, Ray Suela, Anseng, ayan, nalate ako, kay Lilian Culiado, Imelda Reyes, Sosi Arnobiez. Magandang gabi po sa iyo Sir Alex. Ayan, inaabangan ko ang kwento. Tuwang-tuwa ako. Pag meron ka pong bagong kwento, sana mapansin mo ako. From Kainta, ako po ulit ito si Josie Arnobiez. Ayan, maraming salamat ma'am. Pag nagko-comment, napapansin po natin yan. Kay Ellen Aragon, Frederick Labang, kay Leslie, Amabelki, kay Gina Kalunod, Asinta Tokilio, kay Macglen Habagat, Jaymar Villarmino, Maricel Caramansion, Amor ng Iraq, kay Miss Mary Asilar, Sarah Brightman, kay Jackie Jose, Bing Ilsiarak or Karaikle, kay Nilan Ikanayaka, Leo Figuer, kay Alma Ibesate, Jackie Jose, kay Marites Mending, kay Heaven Good Bless, ayan, Jestoni Marwin LV, kay Connie Lin, ayan, isang account ni Madam Connie Vlog, kay Carmelita Mabanag, Teresita Seroni, kay Michelle Kusay, Analian Tijones Durin, Lorna Yakat, kay Sergeant Creepy Tales, Angela Wesin, sabi niya Sir Alex, yung kauswagan po ay malapit lang sa amin yan, parang sa kabilang baryo lang, ganun. Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Madam Angela Wesin. Kay Helen Ruiz, Jude's Evening Star, kay Iris Tashibana, Nadine Usman. Hi po, sir. Pa-shoutout sa aking anak na si Jehad. Birthday niya bukas dyan sa Kulababa, Biliran, Leyte. Ayan, salamat. Keep safe, everyone. Ayan, maraming salamat Nadine Usman at happy birthday sa anak mong si Jehad. Kay Sweet Lady Centeno, Evelyn Garcia, kay Jonas Alferez, Pedro Tampos, kay Joanne Karim, at kay Rubina Daira. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Syempre, huwag niyo pong kalimutan ang notification bell para naman po ay updated kayo sa mga bago't nakakasabik naming mga kwento. Muli po,
maraming salamat sa mga suportang binibigay po ninyo sa channel natin. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.